Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Habang nagpapatuloy ang House prosecutors sa paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inihayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga kahina-hinalang pangalan ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds ni VP Duterte na itinuturing ng House Prosecution Panel bilang matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Gayunpaman, tinawag ito ng pangalawang Pangulo na guni-guni lang. Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Guni-guni lang daw yung listahan ng confidential funds. So, etong si Sara Duterte, nagtataka lang talaga ako sa mga DDS bakit inuidolo pa rito si Sara Duterte. Sobrang nakaka-insulto sa talino ng bawat Pilipino itong ginagawa ni Sara Duterte sa ating lahat. Dapat na-insulto kayo lalo yung mga DDS. Sa ginagawa kayong tanga. Guni-guni lang daw, sabi niya, yung akusasyon ng Team Grocery. Kasi nakakarami ni. Una, yung Mary Grace Piatos lang. Tapos naging Mary Grace Piatos, Pocoy Villamin, Milky si Kuya. Tapos biglang nagkaroon ng Piatos family. Tapos nagkaroon ng Team Amoy Asim. Tapos meron na nga yung Team Grocery. Parami ng parami kasi. May Dodonggang pa. Dodonggang. Yan, may Dodonggang pa raw. Meron pa pala yung Team Cellphone, no? Yung Xiaomi. So, ang sagot ni Sara, guni-guni lang nila yan. Invento. In other words, invento lang. Ganyan-ganyan. So, ano ngayon ang nangyayari? Ibig sabihin, gusto sabihin ni Sara Duterte na walang basihan yan. Guni-guni lang yan. Huwag kayong maniniwala dyan. So, eto ngayon. Ang tanong, kanino ba nakuha yung dokumento na yan? Saan ba nakuha yung mga pangalan na yan? Dito kasi yan. Sumagot to ang House Prosecutor na sa sinasabi ni Sara Duterte na yung mga resibo daw na ipinasa ng COA sa kanila ay tampered. Ito ang aking tanong dyan. Kung ang dokumento ay galing sa audited report ng COA, Commission on Audit, yun ba ay guni-guni? Oo. Hindi po. Hell to the no. Hindi po yan guni-guni. In fact, it is more legitimate than the claim of Sara Duterte. Mas lehitimo pa itong report ng COA report na to kaysa sa buhok ni Harry Roque at ni Marcoleta. Kung guni-guni to, bakit siya nagwala nung kinontempt itong si Zuleika Lopez? Bakit siya nagwala? Kung hindi totoo, kung guni-guni lang. Tapos, kung guni-guni lang yan, bakit sinabi ni Sara Duterte na kapag nagsalita ako tungkol sa mga pangalan na yan ay makokompromiso ang intelligence operations? Hindi mo pwedeng sabihin na nakasinungalingan yan. Inamin mo na nung una Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Nasabi mo na So, hindi yan guni-guni. This is a case of Sara versus Sara. Inamin niya nung una na legit yung mga pangalan dyan. Kaso nga lang, hindi ko pwedeng pagpaliwanagan kasi it is part of intelligence operations. Oo. Yun yung una. Ngayon, sinasabi niya, guni-guni lang nila yan. She was already hired Nag-hire na siya ng private attorneys niya to represent her sa impeachment complaint. Wala talaga siyang balak umatend ng impeachment complaint. Well and good, walang problema. Oo, mas mahihirapan sumagot yung mga tao. Hindi mas mapapadali yung impeachment. Total naman, nagbati na kayo na tatay mo at close na kayo ulit. Baka naman gusto mo na tutukan yung tatay mo. Siya na lang. Huwag ka na sa politika. Perpetual disqualification suits you. VP Sara Duterte. Puspusan ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tila ipinaghibit balikat naman ng bise ang mga kaduda-duda umanong pangalan na tumanggap ng kanyang confidential funds. Sa kabila ng tila pagkikibit balikat ng bise, puspusan ang paghahanda ng House prosecutors sa impeachment trial. We are in the thick of preparations. We are 80% ready. We're just preparing and anticipating what the possible defenses would be by the Defense Counsel. Hahawakan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor ang Article 1 ng impeachment complaint na tungkol sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ngayong linggo, magkakaroon ulit ng pulong ang House prosecutors. Ayon kay Defensor, hindi kailangan ang presensya ni VP Sara sa impeachment trial. Pwede raw siyang katawanin ng kanyang mga abogado. The trial can proceed kahit wala siya. But remember, her personal appearance would say a lot kasi ang gusto lang naman marinig ng mga taong bayan is paano mo ginastos yung pera ng confidential and intelligence funds. And a straight answer from her would answer all the questions. Nasa the Netherlands pa rin si VP Sara para asikasuhin ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Defensor, pagkatapos ng midterm elections o pagpasok ng 20th Congress, pag-uusapan ng prosecution team ang mga kongresistang posibleng tumulong sa panel.
we have to conclude first the impeachment process before we consider the filing of any administrative case or criminal case like plunder. Ito naman pong impeachment complaint ay this is not a prejudice dun sa ipa-file pa na administrative complaint and criminal complaint should the House or any Filipino citizen desire to do so. We will have to discuss it with the team, but from my personal standpoint, I think we need to subpoena all of them to finally establish whether or not these people exist. Bagaman malaking puntos na po sa part ng mga prosecutors na wala sa database ng PSA itong mga personalities na ito. Because if indeed they are real persons, dapat kahit pa paano may birth certificate sila. But the thing is, kasama po sila sa 1,332 who do not appear in the records of birth of the Philippine Statistics Authority. A pattern of names for some, no? Pero, ewan ko ba kung saan nila kinukuha itong mga pangalan na to, no? Like for example, si Yoyoy Villamin. Alam naman natin na ito yung comedian singer, di ba? Tapos itong mga piatos, dati Mary Grace lang. Ngayon, nagkatatlo na. And then, you have this Amoy Leo. Nakakatawa talaga. Tapos meron pang Jong De Asim. And then the recent discovery, itong grocery gang na mukhang sa grocery nakuha yung mga pangalan, no? I don't know what their intentions are when they came up with these names, but apparently we are maintaining the position that use of code or aliases in the utilization of confidential fund is not allowed by the Joint Circular 2015-01. From my perspective, with all due respect, no, kung hindi sila maghahain ng evidence to counter the evidence of the prosecutors, I humbly submit na these are sufficient to call for a conviction in the impeachment process, no? Kaya lang, we wish to give them the benefit of the doubt because if you will recall, during the investigation by the Good Government Committee, walang active participation ang ating Vice Presidente. They did not even present any defense. And that is why we look forward also na they fully participate in the hearing of the impeachment complaint for the Filipino people to see kung ano ba talaga nangyari sa utilization ng confidential fund, not only of the OVP, but also of the Department of Education. Right now, naka-confine tayo dun sa voluminous records which we requested through subpoena duces tecum sa COA during the investigation of the Good Government Committee. No? Napakakapal nito at we need to go over them one by one at ma-analyze din natin just like the revelation of all these dubious names, no? And we will see kung meron pa tayong pwedeng maidagdag na evidence dito. Pagaman itong mga evidensyang ito including the arguments, no? And even the preparation ay hindi na natin kayang ma-share in detail sa public, of course, to make sure that we do not compromise the strength of our evidence and argument during the impeachment hearing. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.